tiyak na kontrolado pa rin ang sitwasyon sa kabila ng makapal na bilang ng mga tao sa nasabing sementeryo. Naroon ang aming kasamang si Haji Caaminio para bigyan tayo ng live update sa sitwasyon doon. Haji? Magandang tanghali sa iyo, JC. Tama ka nga riyan. Bagamat puno na ng mga tao ang loob at labas ng Manila North Cemetery, kapansin-pansin naman ang tila preparado o kumbaga yung handang-handa yung ating mga otoridad para nga na nakapalibot dito. At kasabay nga niyan ay wala pa namang naitatalang insidente, walang naitatalang gulo at higit sa lahat ay wala rin naman tayong mga kababayan na naapektuhan ng mainit na panahon. Hindi pa rin magiging kampante ang mga law enforcers at mahigpit pa rin ang ipatutupad na seguridad. Nakakalat ang mga tauhan ng Manila's finest sa buong 54 hectares na Manila North Cemetery na hinati naman sa 4 na dibisyon. May roving teams din na itinalaga bukod sa mga nakatayong command outposts. Katuwang ng pulisya ang volunteers at Disaster Risk Reduction Center o MDRRC upang matiyak naman ang security measures sa loob at labas. Sa katunayan kahapon na JC, may mga nag-inuman at naglalaro ng baraha ang hinuli at samantalang kinumpiska naman yung mga gambling parapernalyas. Yung mga nag-inuman naman dinala na sa Station 3 ng Manila Police District at ikinulong dahil naman sa paglabag sa Drinking in Public Places Ordinance na mahigpit ngang ipinagbabawal dito nga sa lungsod ng Maynila. Samantala sa kaso naman ng mga minor injuries, so far wala pa namang naitatalang kaso ng mga pagkahilo, pagkahimatay o maging yung mga pagkasugat. At maliban nga lamang yan sa nagpapacheck ng blood pressure na inyo nga pong nakikita ngayon sa inyong mga television screens. Wala ring mga naitatalang nawawalang bata at matatanda dahil na rin po sa mga itinalagang paging centers ng MDRRC at ng mga katuwang po nito na local at national government. At maliban doon ay nakausap din natin si Superintendent Ricardo Layog Jr. at ayon sa kanya ay nadala na daw ang mga tao kung kaya naman wala na po tayo na itatala ng mga nawawala na mga bata at yung mga matatanda. Gayunpaman nagpaalala sila na sana ay lagyan ng name tag yung mga bata na bit-bit nila at mag-iwan ng cellphone numbers nang sa gayon ay madali namang matutunto ng pulisya o ng mga otoridad kung sino yung magulang o yung kasama ng mga mawawalang tao dito. Dahil alam mo ba, JC, na as of 1 PM, pumalo na nga sa mahigit 1 milyong tao ang narito ngayon sa loob at labas ng Manila North Cemetery. Yan po ay base sa monitoring ng ating MDRRC at ng ating pulisya. At inaasahan natin, JC, na aakyat pa ang bilang ng 1 milyon na yan dahil hanggang mamayang alas 8 pa ng gabi inaasahang dadagsa ang ating mga kababayan. Alas 3 ng hapon yung inaasahan nating peak hours dahil medyo malamig-lamig na yung panahon noon, at humuhupa na yung init ng sikat ng araw. Kaya naman ine-expect natin na itong bilang na ito na nakikita ninyo ngayon sa inyong mga TV screens naaabot sa 5 hanggang 6 na linya ng bulto ng mga tao, madadagdagan pa hanggang mamaya at magpapatuloy pa rin. Alam mo kasi kahit na punong-puno na yung mga tao dito sa loob ng Manila North Cemetery at nagsisiksikan na, wala pa rin patid yung pagdating ng mga kababayan natin. Magmula kaninang umagang nakamonitor tayo dito, kaninang madaling araw, tuloy-tuloy yung pagpasok ng ating mga kababayan na nanggagaling nanggagaling sa Blumentritt at maging yung mga nanggagaling dito sa may area ng Chinese Cemetery. Meron tayong 2 linya para sa mga lalaki, may 2 linya para sa babae at meron din tayong special lanes para sa ating mga senior citizens at maging sa mga buntis at maging yung mga may dalang bata. At samantala sa mga pinakahuling situationers naman dito, JC, patuloy pa din ang pagpasok ng ating mga kababayan. Meron ng mahigit sa 9 na po na mga pinagbabawal o yung mga prohibited materials na nakumpiska yung ating pulisya. Makukuha lamang yan ng ating mga kababayan kapag sila ay lalabas na dito sa sementeryo. Pero so far, mas mababa naman yung bilang ng mga prohibited materials na ito kung ikukumpara natin kahapon kung saan ay daan-daan yung nakumpiskang mga prohibited materials kahapon at mga gaya na lamang ng mga bladed weapons, ng mga flammable materials at maging yun pong mga tinatawag natin na mga sharp objects. Bawal na bawal po yun kahit yung mga utensils po na gaya ng tinidor. Bawal din po at yung mga kutsilyo dito sa loob ng sementeryo. So kung kayo po yung magdadala ng utensils, plastic na lang po siguro yung dalhin ninyo nang sa gayon hindi na rin po kayo masisita ng ating pulisya dito dahil talagang napakahigpit
ng kanilang seguridad na ipatutupad. Sa puntong ito, ipapakita naman natin yung video natin Haji, sa labas ng Manila North Cemetery, particularly dyan sa may area ng A. Bonifacio Avenue. Kuha po yan ng ating cameraman na si Jerry Callalero, katuwang ang Unit 4. Makikita po natin na meron pong mga mangilan-ngilang sasakyan na nagpa-parking. At yan pong nakikita ninyo mga bulto ng tao po na yan ay nakakatanggap o libreng sakay po yung ino-offer sa kanila ng iba't ibang barangay o distrito. Meron po silang libreng sakay dahil nga po mahirap sumakay sa labas ng sementeryo dahil kakaunti lamang yung public transport na nandito. Haji, At Haji. makikita po naman natin na may mga naka-double park po na sasakyan dahil po yan sa hindi na makapasok yung mga sasakyan dito sa may Blumentritt Road, sa may tapat po mismo yan ng Manila North Cemetery. Sa katunayan ay isinarado na po Haji, itong Blumentritt Road upang bigyang daan yung pagpasok ng ating mga kababayan at maging yung mga nagnenegosyo dito at yung mga nagtitinda ng mga bulaklak at maging iba't ibang gimmick na kanilang ginagawa dito sa labas ng sementeryo. Maging dito sa loob ay meron din tayong nakikitang mga itinitindang mga pagkain at maging mga na magagamit ng ating mga kababayan. JC, may katanungan ka? Haji, kanina nabanggit mo ang pagsakay ng mga taong dumadagsa dyan at nakikita naman natin yung pila ng mga tao talaga ay umaabot na nga ng 5 linya ayon sa iyo. Pero posible ba na makapasok pa yung mga kotse o yung ruta rin ng traffic dyan? Kamusta ba sa kasalukuyan, Haji? Yes, JC, gaya nga ng nabanggit ko kanina, isinarado na nga po dito sa may Blumentritt Road, kaya hindi na po pwedeng makapasok yung kahit anong sasakyan dito. At kaya may mga naka-double park doon sa may A. Bonifacio Avenue, doon na lamang nila iniiwan yung kanilang mga sasakyan dahil hindi na nga po makapasok dito sa may tapat ng sementeryo. Kasi yung Gate 2 at Gate 3, JC, sa may Laloma at sa may Chinese Cemetery, isinarado po yun ng mga otoridad. At ito lamang pong sa may Blumentritt Road, yung main entrance gate na papapasukan ng ating mga kababayan. Okay, Haji. At dahil Haji, nga nabanggit mo na 5 linya nga, o 5 o 6 na linya, itong mga papasok na ating mga kababayan, paalam ko lang sa ating mga kababayan na 1,000 persons per minute. Per minute lamang yan ang pumapasok dito sa sementeryong ito. Kaya naman, JC, hindi na nakapagtataka talaga na aabot ng 1 milyon o 1.5 nga yung tao dito sa pinakamalaking sementeryo sa buong bansa, ang Manila North Cemetery. Haji, si yes, Kirby may mga ito. katanungan pa kayo? Haji? Yes, Kirby. Oo. Ang concern ko lamang kamusta naman ngayon yung sa may likurang bahagi ng sementeryo? Siyempre, nung nakaraang mga araw ay ibinaklas na yung mga daanan dyan ng tao o yung ginawang mga improvised na hagdanan. Sa ngayon, Haji, kamusta na ang sitwasyon doon at may nakakapasok ba or kamusta ang security doon? Yes, magandang katanungan yan, Kirby. Dinalaw o binisita natin yung sinasabi mong lusutan dyan sa may likuran nga ng bahagi ng sementeryo. At actually may dingding nga doon na naaakyatan o nalalagyan ng mga hagdanan kung saan nakakaakyat naman yung ating mga kababayan. Hindi na nila pwedeng gamitin yan dahil wala na silang lusot sa ating mga otoridad dahil meron tayong mga roving teams na ipinadala at yan ay headed by Superintendent Layug at ng Task Force North Group na talaga namang puspusan sa kanilang ipinatutupad na security. Actually, mula pa kahapon, Kirby, sa ating pagbabantay dito, wala pa tayong naitatalang mga kababayan na nahuli na umaakyat sa naturang mga hagdan o dumadaan sa mga shortcuts na yon. Kaya naman siguro paalala na lamang para sa mga kababayan natin na matigas ang ulo na at para makapuslit ng kung ano-ano dito sa loob ng sementeryo, hindi na po ubra ang style ninyo. Narito na po ang ating pulisya at kayo po ay uhulihin kapag kayo po ay tumungo doon sa mga shortcuts na yon na sinasabi mo, Kirby. Oo. At kung matatandaan natin, Haji, nung mga nakaraang paggunitan itong undas, na nagiging business as usual pa ito at nagbabayad ng piso yung mga maaring dumaan dyan sa may likurang bahagi na yan. Sa ngayon ba ay masikip pa rin or matindi pa rin ang pagbabantay ng security dyan? Yes, Kirby, hanggang sa ngayon ay mahigpit pa rin ang seguridad na kanilang ipinatutupad. Talagang, alam mo, ultimo yung mga bote ng mineral water, Kirby, talagang chinecheck nilang mabuti. Kasi meron tayong mga kababayan na akala mo mineral water yung hawak. Yun pala,
mga gamit panglinis gaya ng thinner na akala mo tubig, syempre, yung laman ng bote na yun, aakalain mong mineral water lamang, yun pala alak na, o di naman kaya yung mga panlinis na kasing kulay ng tubig. Kaya naman kung yun lang yung pagbabasehan natin, abay talagang mahigpit yung seguridad na ipinatutupad dito, Kirby. Bawal na rin pati yung mga cutter at maging yung mga belts. Kanina may pinakita tayong belts sa ating pagbabantay dito, no, nung nagbabalita tayo kanina. Meron tayong mga sinturon na ipinakita, yung mga buckle, yung mga sinturon na may buckle na matatalim, bawal po yun. At talagang yun ay nangangahulugan na mahigpit ang seguridad ng ating pulisya, Kirby. Okay, maraming salamat sa iyo, Haji Kaaminyo.